Okay, sabi po ni Gatchalian, impeachment trial ni BP Sara posibleng umabot hanggang next year. Ayan. Posibleng umabot ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. Kung mag-umpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Pinag-aralan din namin kung paano mapabilis yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Mayroon pa tayong mga panukalang batas na pinag-usapan. Yan. At sinabi rin niya na siya ay magsisilbing presiding officer. Pinag-aralan niya na raw yung kung paano po nag-preside si JPE nung kay Corona trial. Okay, wala kaming problema dyan, pero ito po ang realization namin. Ang tagal na po naghahanda nitong prosecution team. Meron pa po sila. Akala namin, kaya sila nag-hearing. Di ba? Nag-hearing po sila eh. Nagkalap na ng ebidensya. No? Sagutin ko lang po pala yung baka makalimutan ko eh. Sagutin lang po natin yung sinasabi nila na itinatago raw ni BP Sara yung SALN at itinatago ni BP Sara yung BIR tax papeles. Yung mga papeles po sa BIR tinatago ni BP Sara. Una, wala pong hawak na BIR papeles si BP Sara. Hindi po sa kanila yan. No? Yan po ay kinuha nila through subpoena de testecum sa BIR. Nung dinala, dahil sabi ng Committee on Justice, sinabpina nila yung BIR records ni BP Sara. So dinala po ng BIR. Pero ang sabi po ng BIR, hindi po namin bubuksan yan. Hindi po namin bubuksan yan kasi labag sa batas. Ang pwede lang mag-utos na magbukas niyan, impeachment court. So lahat po ginather na nila kasi kaya nga sila nag-hearing. So ang akala natin, mabilis na lang po mapepresent to, katulad ng mabilis na lang present. Yung ibig sabihin, sila Madriaga magpe-present tapos yung mga papeles ipe-present. Ilang araw lang ba yung hearing na ginawa nila? Wala pang 1 linggo yun eh, di ba? Ilang araw lang po yun eh. O palagay nyo ng 1 buwan. 1 buwan na lang ang naganap. Doblehin nyo yung presentasyon kasi may mga kukontra. Di 2 buwan lang sana. Tapos 1 buwan sa depensa. Ito raw po, pinoproject nila na pinakamatagal. Ngayon, bakit po tatagal? Eh, simple lang naman po. Kala ko may mga ebidensya na sila. Oh. Nakita po natin na ang tagal na po nilang sinisiraan si BP Sara tungkol dyan sa impeachment niya. Wala pa rin po silang nasasabi. Hanggang ngayon, wala pa rin po nasasabi kung ano talaga yung kasalanan ni BP Sara. Lagi po silang kinukontra lang nila. Wala po silang sinasabing ninakaw ni BP Sara yung ninakaw ni BP Sara yung confidential fund. Bakit hindi po nila sinasabi? Iharap lang po eh. Halimbawa sabihin, ninakaw ni BP Sara yung confidential fund. Iharap lang po ni BP Sara yung COA. Paano nila malalaman na ninakaw? COA. Ngayon, tatanungin ni BP Sara, may ninakaw po ba si BP Sara? Wala po. Tapos ang kaso. Bakit tatagal? Okay, bakit tatagal? Kasi hindi po nila intensyon ng pabilisin. Wala naman po silang Pag kayo po, matatag ang ebidensya nyo, katulad po yung sa Corona. Sa Corona po, SALN lang. SALN lang, nung nakita po ng prosecution team ng mga congressman, wala sa SALN yung ibang kayamanan ni Corona. Hindi niya nilagay. So, stop na po kami. SALN na lang, magbobotohan na. Kaya galit na galit si Miriam nun. Gusto kasi nila ma-impeach si Corona. Eh dito, kung gusto nyo ma-impeach si BP Sara, tapos ang tagal nyo na naghanda, bakit patatagalin? Yan yung question eh. Kung ako kasi yan, kung talagang ako ay may ebidensya, hindi ko pahabain yung kwento. Yung pinakamatatag kong ebidensya, yun ang iharap ko, tapos na. Agad-agad. Kasi gusto kong mapalayas. Eh, meron akong ebidensya eh. Bakit ako magpaparami ng ebidensya? Isa lang, sapat na. Kung talagang may ebidensya sila, isa lang na paratang, sapat na. Ang tanong, may ebidensya ba sila hanggang ngayon? Wala. Wala po silang ebidensya. Dakdakan lang. Ang sinasabi lang nila, bakit walang hinaharap na ebidensya si BP Sara? Bakit kinakailangan magharap ng ebidensya ni BP Sara? Eh, kayo ang magpapatunay na may ginawa siyang kasalanan. O ngayon, punta tayo rito kay Tabingi na walang alam sa batas. Alam niyo po, law, ang batas po ay batas. Kaya po, sinasabi natin, yung juvenile law ni Kiko Pangilinan, palpak. Bakit? Eto, nakita nyo, namaril. 14 at 15, wala pong mapaparusahan. Wala pong mapaparusahan. Yung 14 anyos, walang criminal liability. 14 anyos eh. Yung 15 anyos, may criminal liability. Sinampahan ng kaso. Pero hindi pwedeng parusahan. Bakit? Isususpend yung, kunwari, sabihin, guilty ka. Talagang ikaw ay isang ikaw talaga ay murder ang ginawa mo. Kasi plinano nyo na mamamaril kayo. Ito ebidensya. Guilty, sabi ng ng judge. Hindi pwedeng sentensyahan. Bakit? Minor de edad. Oh. Hindi pwedeng parusahan. Bakit? Minor de edad. Eh sabi ni Kiko, hindi naman daw palalayain eh. Tama, hindi mo nga palalayain, pero hindi mo naman ikukulong. I-rehab mo. Huwag na tayo magbulaan Kiko Pangilinan. Hindi sila makukulong. I-rehab sila. Huwag sabihin mong kulungan yung yung bahay Pag-asa.
Hindi yan kulungan. Oh, ngayon, may magagawa ba tayo? Law is law. Batas ay batas. Iiyak. Nakikidalamhati tayo sa mga biktima. Pero yan yung batas ni Kiko Pangilinan. Kaya nga dapat, amyendahan yung batas na yan. Di ba? Dapat amyendahan yung batas na yan. Siguro, ang amyenda lang dyan, kung ayaw nyo makulong, kasama ng mga hardened criminal, yung mga bata, magtayo ng sariling kulungan for juvenile. Sa mga minor de edad na tinatawag. Magtayo ka ng sarili mong kulungan. Oh, ngayon, kasi batas yan eh. Ngayon, hindi naniniwala si Tabi. Sabi po, baliko na talaga ang pag-iisip ni BP Sara. Bakit sinabi to ni Tabi? Baliko. Si BP Sara pa sinabihan ng baliko. Okay. Ito ang matinding pahayag ni Akbayan Party List versus Sendanya. Baliko na talaga ang pag-iisip ni BP Sara. Tungkol po sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang kontrobersyal na pahayag ay saklaw umano ng freedom of expression. Sa tugon ng kampo ni BP Sara sa impeachment tribunal, iginit nitong protektado ng malayang pananalita ang mga naging pahayag ng Vice Presidente. Sabi ni Sendanya na isang congressman, baliko na talagang pag-iisip ni BP Sara. Only consistent corrupt lawbreakers will call threatening the life of another person as freedom of expression. Okay. Tanong, wala bang batas ng freedom of expression? Meron. Meron po eh. Tabi, hindi porkit hindi kayo sang-ayon sa freedom of expression. Freedom of expression, ginagarantihan ba yan ng konstitusyon, ng saligang batas? Opo. Ano nakalagay sa konstitusyon? Yun bang mga sinasabi lang na pabor ka? Kunwari, inaayunan kita, yan lang ba ang freedom of speech? Yung maaari lang akong umayon sa'yo? Hindi ba freedom of speech? Yung hindi ko pagsang-ayon? Di ba? Freedom of speech. Lahat pwede mong sabihin. Hindi naman yung sinasabi nila na threatening the life of another person. Totoo ba yun? Lahat tayo na naringgan natin. Ulitin ko lang yung gist, hindi ganito mismo yung pagkakasabi kasi mahirap tandaan yung sinabi. Sabi ni BP Sara, may nagtanong sa kanya, paano po yung security ninyo? Alam niyo kung bakit? Naroon si BP Sara, kasama nung tauhan niya na kinulong doon sa House of Representatives. Sinasamahan ni BP Sara. Di ba? Paano po yung security niyo, BP Sara? Ang sagot ni BP Sara, hindi ako matutulad kay Ninoy. Sino ba si Ninoy? Binaril sa Manila International Airport, namatay sa Manila International Airport. Nagkaroon ng presidenteng asawa, hindi nalutas ang krimen. Kung sino nagpapatay. Nagkaroon ng anak na presidente, hindi pa rin nalutas ang krimen. Sabi ni BP Sara, handa siya. Hindi siya matutulad kay Ninoy. Ipatigok man siya. Siya po ay kumontak na. Pag siya tinigok, may titira dyan kay BBM, kay Martin, at saka kay... Anong hindi mo maunawaan doon, Tabi? Anong hindi nyo maunawaan? Yung mga kumukontra. Mapapatunayan nyo ba na si BP Sara ay trinete niya? Ang ganda na ng bigay na halimbawa dyan ni Congressman Bong. Ano na nga yun si Congressman Bong ng Quezon City? Ano na nga apelyido ni Bong? Kilala niyo yan si Bong. Suntay. Congressman Suntay. Ano sabi ni Congressman Suntay? Pinagnanasahan niya. Pinagnanasahan ni Bong Suntay si Ann Curtis. May nagawa bang kasalanan si Bong Suntay? Yan yung sinasabi natin eh. Pwede yun, wag mo lang gagawin. Magkwentuhan kayo. Kunwari ako, nagsabi ko, malagiyay na ako, umiinom tayo. Pare, pag nakipag-inuman sa akin niya si Ann Curtis, talagang ano ko yan eh. Sinabi ko yung gusto kong gawin sa kanya. Makukulong ba ako dahil sa sinabi ko na yun? Hindi. Kasi hindi ko naman ginagawa eh. Pag ginawa ko yun, yan. Yan yung sinasabi natin na mayroong freedom of speech. Hindi na unawaan niya nito ni Tabi. Kaya sa tingin niya, baliko ang pag-iisip ni BP Sara. Hindi siya nagtetreten. In fact, sinasabi niya na hindi nila magagawa sa akin yung ginawa kay Ninoy Aquino. Kung sino man ang gumawa noon kay Ninoy, hindi nila magagawa sa akin dahil tukoy ko na kung sino magpapatigok sa akin. Yung tatlo. May kondisyon yun. Okay. Ngayon, ang tanong. Wala naman talaga silang ebidensya. Yung AMLAC. Ano po ang problema sa AMLAC? Gusto lang nilang sabihin na may bilyon na pera sa bangko si BP Sara. Paano kung walang bilyon na pera? Nasilip na ba nila yung bilyones ni BP Sara? Patutunayan pa nila kung may bilyon na yun ay galing sa nakaw. Wala po silang matinong ebidensya hanggang ngayon. Kaya nga naghanap eh. Kaya nga si Mary Grace Piatos,
Sasabihin nila, imbitahin namin si Mary Grace Piatos. Pag hindi lumantad, ayan po, wala po talaga Mary Grace Piatos. Eh ano ngayon kung walang Mary Grace Piatos? Asan ang kasalanan ni BP Sara doon? Kinidnap niya si Mary Grace Piatos sa tinago? Human trafficking? BIR. Itinatago raw ni BP Sara yung BIR. Paano itatago? Hindi naman nahawakan ni BP Sara. Paano mo itatago yung dokumento na hindi mo naman nahawakan? Nagpauso kayo ng dokumento, nanghingi kayo ng dokumento sa BIR. Hindi nyo alam na hindi pwedeng buksan. Tapos isisisi nyo kay BP Sara. Galing ba kay BP Sara yan? Yung dokumento sa BIR? Sa BIR galing yan. Paano itatago ni BP Sara? Hindi niya naman nahawakan yan. Salin daw. Itinatago daw ni BP Sara yung salin. Talaga? Binuyang-yang nyo nga lahat ng salin ni BP Sara eh. Kahit ayaw niya, binuyang-yang nyo na. Anong sinasabi nyo tinatago niya? Meron na kayong kopya. Inano nyo eh. Sinampinan nyo yung salin eh. Binigay sa inyo ng ombudsman. Ano yung tinatago pang salin na sinasabi nyo? In fact, wala kayong nakita. Wala kayong nakitang anomalya sa salin. Kaya ang gusto na rin doon, galing sa 2007. O ngayon ba dong? Nakita na pala nila na wala silang ebidensya, bakit pagtatagalin pa? Ayan ko po, bigla ko po naisip. Naisip ko po si Binay. Before po si Jejomar Binay, may edad naman karamihan sa atin. Lahat po, nung Vice President po si Binay, public official na ako noon. Pag pinapakilala po si Binay, the next President of the Republic of the Philippines, wala pong tanggi-tanggihan si Binay, yung sasabihin niya. Hindi po, yung ganun, wala siyang ganun. Talagang pupunta siya at kakaway. Presidente po ang dating. Hanggang sa Senate, isinalang po nila sa Blue Ribbon Committee sa Senate. Pinakita nila yung yaman, tagong yaman. Yun pala yun, yung sa Batangas. Bigla ko na naalala. Wala pang drone, chopper pa po. Sa helicopter, binidyohan nila. Yung malawak daw na lupain at meron dong mansion si, yan daw ay Batangas mansion ni Jejomar Binay. Unti-unti po nasira. Tignan niyo po. Pagkatapos po ng matalo si Binay, nakulong ba si Binay? Hindi po nila intensyon na makulong si Binay. Ang intensyon po nila, alam niyo po kung ano intensyon nila? Masiraan lang po si Binay at nagtagumpay sila. Mula po sa napakataas na number 1 si Binay, naging pang-4. O maraming factor yan. Pero yung pagiging number 1 ni Binay na napakatagal na panahon, nasira po nila doon. Ito po, nung nakita ko po na patatagalin nila, ayon yung purpose nila nito. Kahit wala silang ebidensya, wala pong lukulukong senador na walang ebidensya, sasabihin na guilty si BP Sara. Pero na lang si Rayson Tibero, si Kiko Pangilinan. Baka si Tito Soto at si Lacson hindi pa bumoto. Kasi siyempre kahit papano, aalagaan na nila yung kanilang alam nila walang ebidensya tapos guilty, hindi nila gagawin yan. So ang gagawin lang po nila dito, mag-aalabinay sila. Kaya kita po ninyo, ano yung gusto? Magtalo lang tayo rito sa salin. Para kunwari may pagtatalo. Wala pong pagtatalo sa salin. Wala pong tinatago si BP Sara na salin. Ang sinasabi ni BP Sara, bakit nyo pakikialaman? Hindi pa ako Vice President. Gusto nyo pang isama sa Para lang po may pagtalunan. Para lang po masabi ni Redon na bakit ayaw nyong isama. May tinatago ba kayo? Wala na pong tinago. Nanood po kayo ng hearing. Wala na pong mini trial. Wala na pong tinago doon. Binulat-lat na. Ano pa itatago ni BP Sara? Gawa-gawa lang po nila yan para kunwari ayaw ni BP Sara na ilantad yan. Hindi po sa ayaw ni BP Sara na ilantad. Hawak nyo na po. Kung tatagalan po yan ng 1-2 buwan, hindi ko po maiisip yung Binay. Pero patatagalin po nila. Sabi po ni alam nyo naman si Gatchalian, kasama yan, di ba? Kasama po siya dyan sa sindikato sa plano na yan, mapabagsak na talaga yan si BP Sara. Huwag na tayo magmulahan. Politika lang to. Kasi kung sa una pa lang, sabihin ni, wala naman pala kayo ebidensya, dismiss na to. O ngayon po, bakit patatagalin? Hoping na wasak na si BP Sara pagdating. Kaya lang, you miss your chance eh. Siniraan nyo si BP Sara, foolproof na siya. Kasi yung paninira nyo, wala naman pala. Kailan nyo siya siniraan? Unang taon pa lang ni BP Sara. Unang taon ni BP Sara nang hingi siya ng confidential fund. Natatandaan nyo? Binigyan po siya ni BBM ng confidential fund. Si BBM po walang kaso, siya yung nagbigay. Si BP Sara na tumanggap lang, may kaso. Okay. Ibig sabihin, unang taon pa lang ni BP Sara, tinitiran nyo na. Hindi nyo pa rin mapabagsak. Hanggang sa nag-invento kayo na Madriaga, tapos si Trillanes, si Madriaga Trillanes. May naniniwala pa ba kay Trillanes? Yun lang ang tanong ko. Kasi talo ng Vice President, talo ng Senador, talo ng Mayor. Ang tanong, pinaniniwalaan pa ba ng mga Pilipino si Trillanes? Kung si Trillanes po ay pansisira nyo kay BP Sara, hindi talaga masisira si BP Sara. Ang tagal nyo pong inalagaan yan. Confidential fund. Ang unang paninira nyo, 11 days ginastos. Nung na-realize ng mga Pilipino, teka, ano nga pala mali sa 11 days? Nagbago na kayo. Meron na kayong Mary Grace Piatos. Kinalimutan nyo na 11 days. Bakit? Wala namang krimen yung 11 days eh. Tapos, tingnan nyo po, kada may mapapatay po ng mga tinatawag na corn beef, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit corn beef po ang tawag. Ano po sinasabi nila? Maraming salamat. Sabi ng mga tao, maraming salamat kay Mary Grace Piatos. Yung pinansisira yung kay Mary Grace Piatos,
nakita po ng mga Pilipino na ito ang dahilan, malaki pong bagay itong Mary Grace Piatos sa pagpapatahimik ng ating bansa. Yan po ang pananaw ng mga Pilipino. Nagte-thank you kay Mary Grace Piatos. So hindi nyo po na ipansisira yung paninira nyo. AMLAC, sinabi na hindi pera. Pinalalabas nyo na magnanakaw si BP Sara. Nakita po natin yung matotoong magnanakaw, mali-maleta. Nakita po natin yung pera sa flood control. Nakita po natin marami namamatay. Ang daming pera, trilyon po ang pera sa flood control. Tapos, walang kinakasuhan na malalaking isda sa flood control. Pero si BP Sara nakakarampot kumpara sa flood control. Siya yung pinalalabas nyo na pinakamasamang tao. Paano nyo masisiraan si BP Sara sa ganyang paraan na alam ng lahat ng Pilipino? In fact, may mga nagrarally po kanina o kahapon. Kailan may rally? Kanina o kahapon? Nalito na rin ako. May nagrarally po na nananawagan na makulong ang mga magnanakaw. Pero si BP Sara lang po ang gusto niyong ipakulong. Na hindi po naniniwala ang tao na magnanakaw. So ano po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin po yung impeachment? Kahit wala po naniniwala na magnanakaw si BP Sara. Gusto po nilang ibinay po si BP Sara. Gusto po nila next year, wasak na si BP Sara. Ang tagal nyo na pong sinisira si BP Sara eh. In fact, immune na po sa paninira si BP Sara. Bakit? Kasi ang mga naninira kay BP Sara, yun po yung tumatanggap ng maleta. Yan yung mga sinasabi ng mga 18 ex-marines na tumatanggap ng maleta. Bakit po sila paniniwala?